Alam nyo, mabuti na lang hindi ko muna ito pinagalaw, no? Kasi umalis na yung may-ari. Baka mamaya kung ito'y binaba ko yung transmission, hindi namin napag-usapan itong issue ng engine. Last touch na naman tayo. Oo, sakto Diba? lang. Tama lang yung ginawa. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ilang araw na lamang po ay magpapaalam na tayo sa taong 2025. Pero yung mga naiwan po dito sa Autorans, dito sa shop, ay busy pa rin po kami. Tulad nitong mga transmission boys natin, no? Ikinakasa na po yung transmission po nung Pajero po na yan na taga Cavite City. Kanina pumasyal po dito si Kuya at nakita naman niya na tinatapos namin yung pong Pajero na yan. At syempre, bagong linis po itong ating 86. Ayan. Pero mga kapatid, akala ko ay wala nang darating na magpapagawa pa dito sa Autorans. Kaya lang, merong dumating ito. Yung Fortuner po na yan, galing pa po ng Bulacan. May problema po ang kanyang automatic transmission. May pagkakataon na talagang hindi lang ordinaryong jerk, no? Talagang kumakadyot. Sabi nga, no, dumidribble po yung kanyang transmission. Kapag ilalagay niya sa reverse, matindi yung kanyang kaldag. Yung kumakaldag yung transmission nito. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid kung ano yung kaldag na yon. At malamang ito pong problema nitong Fortuner na to ay kasama pa doon sa series ng mga 2017 na mga Fortuner na nasisira mismo yung clutch drum housing doon sa input shop. Tignan po natin kung anong nangyari dito po sa Toyota Fortuner na ito na kumakaldag. May pagkakataon ayaw na nga pong umabante dito pong Toyota Fortuner na ito. May problema na rin kasi ito dahil ito po ay nalubog sa baha. Mataas yung kinalubugan nito diyan po sa Hagonoy, Bulacan. Talagang lahat ito ay nadamay. At gumastos po siya ng halos 300,000 para lamang po maipaayos itong kanyang Toyota Fortuner. Nagpalit lahat siya halos dito, pati yung aircon module nito, lahat stereo, pati yung kanyang panel gauge, halos lahat po pinalitan dito, kaya malaki po yung nagastos niya. I-start na po natin itong engine nitong Toyota Fortuner. Apak sa preno, tapos push start po tayo. Ayan, umandar na po itong makina, yung engine ng Toyota Fortuner. Kanina hindi ko na test drive itong unit. Ngayon i-video ko. Hindi pa natin pinapakailaman yung transmission nito, pero may napansin po ako kapag nire-revolution po yung engine. Palyado po, oh. Ito nga, lagay mo nga dito. Akin na. Okay, ito, tingnan nyo mga kapatid. Halos hindi siya makarev ng maayos. Ayan. Oh. Ayaw, ang paa ko po ay steady lang. Ayan, oh. Hindi po makarev ng maayos yung makina nito pong Toyota Fortuner. Isa po ito siguro sa problema dahil ito pong unit na to ay lubog sa baha. So bago ko pa ito pakialaman, ngayon po ay anong oras na ba? Anong oras na sa'yo, Christian? 4:06. Ngayon lang natin to tinest. Ito pong unit na to ay tumakbo na ng 42,670. Pero kapag inaapakan ko po yung accelerator niya, bumabagsak pa, oh. Ito ang problema kapag hindi mo na test drive. Kasi po kanina ay nagmamadali rin. So hindi ko na po ito na i-test drive at in-scan ko lamang po siya. Sa pag-i-scan ko naman po, ang nakita ko pong problema ay itong P0796 pressure control solenoid C performance stock off, tapos sa P161A lost communication with the alternator, tapos sa P2714 pressure control solenoid D performance stock off. Dahil nga po sa ito ay lubog sa baha, baka nadamay nga po yung mga pyesa na yon. Ngayon mga kapatid, itong mga Fortuner na to, yung series nito 2017 pataas, ay nagkakaroon talaga ng problema to doon sa kanyang clutch drum housing, doon sa pinaka-input shop. Yung madalas na ipinapakita ko sa inyo na nababasag po talaga yon. Kaya yun sana ang talagang target na problema na dinala sa amin. Pero ngayon may lumabas pa palang ibang problema dito na ayaw po talagang mag-accelerate ng tama. Namamalya po. Ayan, oh. Kita? Ayan, namamalya po talaga yung makina.
Ayan, oh. Mabuti na lamang at itinry natin to kasi kung hindi, ako, malalastats po tayo dito. Okay. Yung ganong issue, mga kapatid, may problema to sa mga injectors din kapag ganon yung issue ng engine. Hindi siya makabigay ng tamang fuel kapag ka nire-revolusyon natin. Okay. So isa sa titignan natin dito, mga kapatid, yung operation din ng turbo. Ayan. Kasi baka nag-open close din yung wastegate nito. Dahil nga ito ay nabaha. Hindi natin alam kung ano pa yung mga naapektuhan ng baha dito. Sige, Onyo, kapakan mo nga yung accelerator. May malaki po palang problema to. Ayan, oh. Ayaw po niyang magalit. Ayan. Ayaw, oh. Pare, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Itong Fortuner na to, dinala kanina. Okay. Ang problema niya ay transmission, kumakaldag to. Okay. Malakas. So tinest ko naman dito kanina, kumakaldag talaga. Oo. Tapos ang napagkayarian namin, aayusin yung transmission. Okay. Pero bago ko nga pagalaw yung transmission, iniscan ko muna ulit ito at itinest ko yung engine. Oo. Pare, ayaw mag RPM ng dire-diretso. Sige nga. Pakita ko sa iyo, ha. Tingnan mo, ha. Sige, sige. Oh, may hesitation ah. Oh. At ayaw talaga. Oh, may hesitation. Oh. Pasok ka. Pasok ka, Christian, pasok ka para makita mo, pasok ka. Oh, ayan, oh. Oo. O nga ano, saglit ah. Alam niyo, mabuti na lang hindi ko muna to pinagalaw, no? Kasi umalis na yung may-ari. Baka mamaya kung ito'y binaba ko yung transmission, hindi namin napag-usapan itong issue ng engine. Last stats na naman tayo. Oo, sakto Diba? lang, tama lang yung ginawa. Oh. Ayan. Okay, so green siya. Green siya, green. Green, okay Oh. na siya, deleted siya. Okay, wala na tayong nakitang error codes. Start mo ulit. Start natin. Ayan. Ayaw niya mag-start, no? Ito yung sinasabi ko kanina. Kasi pare, lubog sa baha ito. Okay. Oh. So hanggang dito daw yan. Lampas dashboard. So dapat, yung mga ganyan na push start, isang pindot mo lang na ganon, under na. Dito, ang mangyayari dito, kailangan naka-steady yung daliri ko. Which is dapat hindi. Ayun. Steady. Kailangan mo nang gawin yan. Oo. Kailangan mo Ayaw, oh. Ito muna ang kailangan gawin. So ito, itatawag ko muna to sa may-ari. Wala tayong pakikialaman dito kung gusto nila, bumalik sila dito. Kaso ang problema, taga Bulacan. Pero yung kaibigan niya, nakasama dito ay taga Pasig. So ngayon, nandito pa siya kung saan nila iniwan kanina itong unit na ito. Wala pa tayong ginagalaw dito. Muntik na naman tayong malastats. Mga kapatid, yan ang problema sa mga may talyer. Kaya dapat talaga, bago nyo simulan ang isang trabaho, ay magte-test drive muna. Kaya lang, dahil nga sa pare-parehas na busy kanina, unmanned po tayo, dalawa lang kami ni Christian na gumagawa dito kanina. May mga kausap ako, hindi ko na nagawa yung ganitong pagte-testing. I-road test muna namin to para malaman pa namin yung ibang mga issues. Okay. Ayaw umabante, oh. Ayaw. Oh. Oh, ayaw. Parang stuck up ang preno. Teka, ayun na. Isa pa. Sorry. Okay. Ano to? Grabe.
Mga kapatid, may problema talaga to. Marami pang Oo. issue to. Oo. Kailangan mong i-anuhin to, kailangan mong i-process of elimination to. Oo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. May, Oh, 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 oh. may problema rin transmission. Oo, malaki rin ang problema. Yung transmission nito, sigurado may problema. Oo. Hindi ito dahil dun sa Engine. engine. Yung transmission dumudulas, nag-high RPM siya. Oo. Tapos pagkapit nung gears ay biglang sumasalyada. Yung pa ako floored na to hindi siya nagda-downshift. Kahit na sagad na yung pa ako, ayan, accelerator sagad na yan, ayaw niya. Naka third gear ka Ha? Naka third gear ka lang. Third gear, ayaw nga niya mag-downshift Sabihin may issue talaga to. Oo. Tignan mo, Christian, nasa third gear lang tayo. Video mo. Dapat dyan, pagkawari, kakanan tayo, Ayan, babagal tayo. At least Magda-downshift bababa yan. na, Magda-downshift. Oo, magda-downshift dapat yan. Third pa rin siya. Third, hindi bumababa? Hindi siya Ngayon, bababa. hindi siya bumababa? Wala. Dapat first na to. Okay, so talagang may problema yung transmission. Okay. May problema Okay. kanin yan. Okay, ganito. Read fault code na natin. Ayan na. Lumabas na yung pressure control. Pressure control? Oo. Mm-hmm. Ayan. Meron na siyang sa performance. Okay, hazard muna tayo kasi ito ay may kaldag Tignan ngayon natin kung lalabas ngayon yung kaldag. Lalabas yan. Okay. Sige. Tingnan natin. Lagay ko sa reverse. Oh, Meron yan. ayan, kita nyo mga kapatid lagay ko sa neutral, lagay ko sa drive. Ayan. Ito na, tingnan nyo, lalagay ko sa reverse. Kita ba, Christian? O isa pa, nasa neutral. Ilalagay ko sa reverse. Yung wide tayo, wide, ayan. Tingnan nyo po yung kaldag Yun. Hindi dapat ganyan yan. So drive, neutral, lagay ko sa reverse. Matindi. Okay, balik na tayo. Isa pa katulad nung ginawa natin kanina. Yan, nag-first Ayun, siya. diin na ako doon. Walang second. Walang second. Di ba, nag-first siya. Oo. Pag-apak mo, diretso ka agad siya. ng Diretso. third gear. Ayan, diin ako. Yan, first. Second. Ayun, kumaldag. Walang third, diretso fourth. Diretso port. Ayan. Tinest drive namin to kasi kanina doon sa stationary tayo, nakita nyo naman na yung RPM ayaw niyan dire-diretsong umakyat. Ito tulad ngayon, nakaapak ako sa accelerator, ayaw niya umabante. So nangyayari pa rin, pare. So pag ganun pa rin yung RPM. Ayan, nakaapak na ako diyan, todo, ayaw niyang Naglalaro-laro. ayan, ayaw niyang umangat yung RPM Naglalaro-laro pa rin. Ayun, bigla na lang umangat. So, dalawa yung issue. Nagpatong yan. Nagpatong, meron siya sa engine at meron siya sa transmission. Okay, mga kapatid, nandito na tayo sa shop. Natapos na yung ating pagte-test drive. Ngayon, ilalagay ko ulit sa drive. Ayan. Tapos tignan nyo po kapag inilagay ko po ito sa reverse. Ayan, tignan nyo na po. Ito na. Ayan, naka-reverse po yun. Ilagay ko ngayon sa park. Tapos lalagay ko sa reverse. Ayan. Okay, lagay ko sa drive. Kasi pag naka-drive, medyo umaabante yan ng konti. Ayan, umabante. Kaya pag nilagay ko ngayon sa reverse, ang lakas ng kaldag, no? Kaya mga kapatid, yung mga itinuturo ko po sa aking vlog, yung kapag nata-traffic kayo, nilalagay nyo sa neutral, inilalagay nyo sa drive, neutral, drive, tapos sa neutral. Napakadelikado po niyan sa inyong mga automatic transmission. Kasi persado yung valve body, persado yung mga solenoids. Biro mo, dapat automatic lang siyang nag-shift. Pero dahil sa minamanual nyo, nasanay kayo sa mga manual transmission, napepersa po yung mga solenoid na yan. At isa yan sa nakakasira talaga ng transmission. Samantalang kung halimbawa, ayan, traffic, nakadrive kayo, nakaapak kayo sa brake pedal nyo, walang napepersa dyan. Kasi yung trabaho naman ng torque converter, may fluid sa loob yon
para ka lang naghahalo ng kape na makikita mo yung sugar sa ilalim, no, may cyclone effect, pinapaikot niya yung sugar. Ganun lang po yung trabaho ng torque converter. Walang physical contact doon. Kaya wala pong masisira, walang mapepwersa. Kung sinasabi nyo mag-overheat, imposible. Dahil nagsisirculate pa rin yung ATF doon sa oil cooler, doon nandoon sa radiator, kaya hindi rin siya mag-overheat at naka-idle lang din naman po. Ngayon, tignan nyo, ilalagay ko ulit ito sa reverse. Ang lakas. Okay, lalagay ko sa drive. Abante ng konti. Ngayon, lalagay ko sa reverse. No, tignan nyo po, ang tindi nung kanyang kaldag. Kaya mga kapatid, tigilan nyo na yun yung habit sa mga traditional na automatic transmission, maging sa mga CVT. Kapag nasa traffic kayo, apakan nyo lang ang preno, nasa drive kayo. Ngayon, kung talagang sobrang tagal ng traffic at alam nyo hindi aabante, pwede nyong ilagay sa park at i-relax ang inyong transmission, maging ang inyong engine nasa idle lang siya. So yan mga kapatid, malaki ang nakita nating problema dito sa Fortuner na to. May problema siya sa engine, may problema siya sa transmission. Ito po kasi ay biktima ng lubog sa baha. Marami siyang pinalitan ng mga modules, pati yung computer box na palitan niya. Isa yun ngayon sa mga aalamin natin kung yung bang mga computer box na yan ay talagang compatible dito po sa Fortuner niya. Pero dahil nga sa matindi yung fault, yung error ng kanyang transmission, hindi siya kumakambyo sa low gear, nandoon lang siya sa tersera, talagang kailangan nating ibaba ang transmission at magre-rebuild po tayo. Dahil ito po ay nabaha, hindi naman nila binuksan ang transmission, baka meron pang mga remnants ng dumi na galing sa baha na hindi po naalis at natanggal at yun ngayon ang sumira sa transmission. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, si Autorans ay bumabati sa inyo ng manigong bagong taon. Ang haharapin po nating 2026, sana po ay lalo po tayong pagpalain at umasenso po tayo sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.